found loops and conditional. So, itong first problem is we are asked to create a odd and even counter. Gumamit naman ng definition function dito. And gumamit din ng if-else na condition and also a modulo to see if even ba yung number na nilagay. And then, yung purpose naman nito is for ulit-ulit yung pag-aas ng program to see kung nakailan na yung hinihingi. For example, and then, itong line 16 and line 14, ito naman is, dito mag-i-start, this is para malaman kung odd or even ba yung number. Dito mag-display. Next is the factorial calculator. Ito naman yung i-multiply natin yung number na in-input sa number 1 hanggang sa number na yon. Gumawa ng function and gumawa din ng for loop sa loob nun sa function na yon. And then, humingi ng number. Ito dito. Humingi ng number yung program para malaman kung ano yung result na ipiprint and gaano. Napapakita din ito kung paano ka-efficient ang function para mag-solve ng complex math problems. Next is yung simple discount calculator. Ito naman, titignan lang kung yung amount is greater than 1,000 to return and multiply the amount to 0.9. 0.9 para ma-compute yung discounted na amount. Ginamitin din ng float for decimal. And then, last is the temperature category. Dito naman, may function siya. Then, if na logic. Sa line 1, sa loob ng function, tinignan natin yung tatlong range kapag greater than 20, then cold, then kapag hindi nag-match doon sa condition na yun, diretso sa elif, which is warm, and then kapag hindi pa rin, diretso sa else, and then kaya may dito sa for loop humingi ng input, 5 input, and then i-define ng program kung ano yun sa dito. Then last, yung number guessing game. Ginamitan din ng function